Hi guys! Welcome to my channel. This is Jill in Cannes. So this is my very first vlog in Canada. Okay, so pakita ko muna sa inyo ang punong ito. O diba, Pasko na. Okay, so yan. Ito yung talagang Canadian pine tree. Ang ganda, no? Matigas siya. So, ito pala yung ginagamit. So, ito siya, oh. Yan. Actually, mataas eh. Kataas. Yan. So, tayo ay nasa Edmonton, Alberta, Canada. And this is my 5th day in Canada. So, 5 days old po tayo dito sa Canada ngayon. At first time ko ding So, first time kong naglakad by myself kasi kasama ko minsan yung friend ko kung saan ako nag-i-stay for the meantime habang naghahanap pa ako ng titirahan para sa aking family na parating next month. So, ayan. So, dahil maraming nagme-message sa akin, nagtatanong paano ako nakarating sa Canada, ito talagang laging tinatanong to kasi alam niyo yun, pagka nakarating ng Canada, di ko alam bakit tinatanong, no? Ayan, so maraming interested talagang makarating dito sa Canada para makita natin ano yung life dito, kung okay ba talaga siya o hindi masyado. Yan, so malalaman natin yan in the next few months, few years na nandito po kami sa Canada. But for the meantime, no, yung mga questions ng mga natatanggap ko, kung ako ba ay nag-DIY, yes, DIY po ito. I'm so proud. Although merong part na malalaman nyo na meron din akong kailangan gawin pa na yun ang hindi ko nalusutan for now. Hopefully maging okay din siya. Ayan, at bakit ko naisipan? Yan, so ikikwento ko short story, no. Para makarating ng Canada, matagal ko na talagang gustong makarating dito. A long time ago in history. Yan, pero maraming nangyari, iba-ibang situation, iba-ibang pathway. Sometimes hindi nag-work, ganon, or yun nga, may mga unexpected na nangyari. But last year, exactly August, ngayon, exactly 1 year, ay nag-reunion kami as family, yung mga relatives, ganyan, and yung cousin ko, sabi niya, pwede tayo makapunta doon, just join ka dito sa FB group na ito. Okay, so sabi ko, naku, parang imposible na to, but sige, due to pag-i-insist niya, nag-join ako doon sa group na yon. At nag-join ako, sabi niya, basa-basa ka lang, basa-basa. So basa-basa naman ako until na-convert ako sa mga pagbabasa na pwede pala, possible pala na pumunta kahit medyo limited yung budget, ganyan. At example, ako housewife, yung mga ganong bagay. So there's a way na basa ko doon. At malalaman nyo, ikikwento ko yun sa inyo in the next few vlogs siguro. So August, nabasa-basa. August, September, October, nagbasa-basa ako. By October, parang sabi ko, parang kailangan ko ng kailangan na natin gawin to. Una, naghanap kami saan kayang state maganda or saang province, kung saan mas maganda para sa starting family. Ayan, napili namin yung Alberta, and then the next is the school. At pagkatapos ng school, nag-register ako by December. Ayan, nag-register na ako. Tapos by January, nakatanggap na ako ng letter of acceptance ng school. At pagkatapos nun ay nag-tuition deposit na kami ng January to have a slot po sa school. February, so inaayos ko yung mga documents, yung mga letter na kailangan kong isubmit, no? So medyo madugo itong part na ito para sa akin. Kasi ako lahat yung gumawa ng mga documents na ito at yung mga requirements. Almost complete na, nagpa-medical na kami by March. So I'm still completing the documents and the letters, no? Para paulit-ulit kong nire-revise since this is a DIY. And then after that, Feb pa lang, nagpa-book na kami for medical. So March, nagpa-schedule na kami na aming medical. And then by April,
halos makumpleto ko na yung aking documents, and I think we are ready to lodge our application. So by April, nag-lodge na kami, and after 35 days ay natanggap namin ang visa approval for a student permit and open work permit ng husband ko. So that's 35 days. Approved na kami ng May 25. Yan. So ganun kabilis yung mga pangyayari, and then May up to yun, August, bago kami umalis. So preparation ng mga bagay-bagay, at inaasikaso namin, meron pa kami mga ibang bagay na kinukomplete, at malalaman nyo kung ano yon in the next vlog. So madami tayong mga revelation, mga nangyari in preparation to this. Just PM ano yung gusto nyong malaman, message nyo dyan. Ayan, so kung may time tayo, ngayon free pa tayo, nawala pa yung school ko, hindi pa nag-open. Sa August 28 pa yung official opening ng school namin, but magkakaroon kami ng orientation. Ayan, so pakita natin kung saan yung school na yon. Ayan. So ngayon, bilang first time na dumating dito, na unang-una sa Canada, of course, nandito ako para maghanap muna ng tirahan bago sila dumating, at nakitira muna ako sa aking dear friend. So maraming salamat talaga sa support system na meron kami as a family, no? We cannot do this alone. Maraming support na kailangan para mangyari ito, and it's a blessing sa amin yung mga natanggap po namin, na parang it is unexpected na dumating yung mga support na ito para sa amin. Yan. So yun lang naman po for today's video. At kung meron kayong mga iba pang tanong, as I've said, just send me a PM so I would know where to start, what to start, no. Ito ay hopefully makatulong, magbigay sa inyo ng idea. Yan. So yung ibang links, yung Facebook page na nakatulong sa akin, search lang ng search, basa ng basa, watch lang kayo ng mga helpful videos na kung saan nandito yung mga Pinoys in Canada. You will learn a lot from them. Ayan, so dito din, no? So sa amin, subscribe to my channel para mag-grow tayo, at maraming salamat po, and I'll see you in my next vlog. Bye!